Let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line. Let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa ating FYM-HK Gospel Podcast. Natural sa ating mga Pilipino ang pakikisama. Kung ano ang ginagawa ng ating mga kasama sa trabaho, sa eskwelahan, maging ng ating mga kaibigan, kumpare o kumare, yun din ang ginagawa natin o kinokopya natin. Natural sa atin ang ganong kaugalian or gawi sapagkat nais natin na kuminsan ay maging in naman tayo, accepted tayo ng nakararami. Pero alam po ba ninyo, dahil ang tao ay makasalanan at ang mundo ay puno rin ng kasamaan, karaniwan na ang ating pakikisama ay nauuwi sa pakikisama. At kung minsan, tayo pa ang napapasama. Sa sulat ni San Pablo Apostol kay Tito, Kabanata 2, talata 1 hanggang 10, ay ganito po ang sinasabi. Kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak, kundi magturo ng mabuti. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak, at ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo, sa gayoy mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat sila'y maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli mo kami, O Diyos, binigyan, Panginoon, ng pribilehiyo na muling makaniig namin, O Diyos, ang iyo pong presensya sa mga oras na ito. Ayaw mo, Panginoon, sa magitan ng kapahayagan ng ipong salita ay lalo kaming lumalim sa aming relasyon sa iyo. At higit sa lahat ay binibigyan ka po namin, Panginoon, ng laya upang anumang mga bagay na hindi tama sa aming buhay, anumang mga bagay na hindi namin nalakaran, bunga ng aming pakikinig sa iyong salita, ay ito, O Diyos, ay tunay na magbigay po sa amin, Panginoon, ng paalaala o di kaya pagtutuwid upang gawin namin ang tama kahit na kami, O Diyos, ay namumuhay sa daigdig na ito. Ang daigdig na ito, Panginoon, ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng mga baluktot na gawain. At kaya mo, Panginoon, bilang mga anak mo, kami ay susunod
at lalakad sa iyong katwiran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na kung tayo ay na kay Kristo na, nalalaman natin kung ano ang hindi mabuti at kung ano ang hindi makabubuti. Kaya maraming pagkakataon na hindi na tayo sumasama sa mga taong masama ang impluwensya sa atin dahil alam natin na mapapasama tayo. O kung sumasama man tayo sa kanila, ay gusto na nating ipakita sa buhay natin na tayo ay nabago na. There is a change inwardly sa ating pagkatao. Kaya nga naman kahit na tayo ay nakakilala o na born again at meron na tayong relasyon sa Panginoon, yung mga barkada o kaibigan na dati nating mga kasama, hindi naman talaga totally dapat na iniiwan at tinatalikuran sapagkat alam natin na tayo rin ang gagamitin upang sila'y akayin natin sa pagkakilala at sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. That's why in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin mga minamahal, na ang isang tao daw na nakipag-isa kay Kristo ay bago na. Wala na yung mga dating bagay, wala na yung dating pag-uugali, dating gawi, dating makamundong pag-iisip, at yan ay binabago na ng ating Panginoon. Bagamat hindi tayo perpekto, ngunit may rong nakikitang ebidensya ng ating tunay na pagbabago. At yun yung dinidesire natin, kapatid kong minamahal, na madala o makita ng mga taong nakapaligid o nakatingin sa atin. At ganito ang gustong ituro ni Pablo kay Tito, na dapat naman ituro din naman natin sa ating iglesia. Sa church po ng Crete ay si Tito ay siyang nagpapastol doon. At sabi ni Pablo sa kanya na kinakailangang ituro niya ang mga bagay na kanyang natutunan sa kanya upang ito din naman ay may apply na mga mananampalataya sa iglesia sa Crete. Oo, may nakagawian silang kultura at marami ang taliwas sa turo ng salita ng Diyos. Kaya nga pinapaalala ni Pablo sa kanila na kung ano yung klase ng pamumuhay na naayon sa paniniwala nila sa mabuting balita ni Kristo. May kasabihan nga po that knowledge of the truth is leading to godliness. Kung ano yung iyong kaalaman tungkol sa katotohanan, ito ang magdadala sa iyo sa kabanalan. Ang nakakalungkot po kasi mga minamahal ay maraming mga mananampalataya kay Kristo pero hindi naman talaga sinusunod ang salita ng Diyos o ang salita ng ating Panginoon. As hindi mo pwedeng paghiwalayin kahit naman nga yung kapatid kong minamahal na ang ating pananampalataya ay hindi kailangan pwedeng ihiwalay sa ating pamumuhay. Na kahit ako sa aking karanasan, kapag ako ay nagka-counsel, lalo na sa mga baguhan o maging sa mga datihan, minsan itatanong ko, napapaisip ako sa aking sarili, ano nga ba ang pinagkaiba nitong mga ito sa di-Kristiyano? O kung titingnan ko yung mga Facebook post ng ating mga kapatiran, maging ng mga non-Christians, halos walang pagkakaiba kasi kung minsan maging mga kapatiran o mga Christians na nagpo-post sa FB ay may mga bagay na o may mga bagay na naipopost nila maging sa kanilang mga wall na hindi natin masasabing very godly sabagkat minsan makamundo o di kaya naman ay hindi mo isipin na ito ang sasabihin at magiging gawin ng isang Kristiyano. So ano nga po ba ang pagkakaiba? May nakikita pa ba tayong iba? May nakikita pa ba tayong pagbabago? Alam po ninyo mga minamahal, ikaw na nakikinig ngayon, dapat po nating malaman na bilang mga Kristiyano, dapat tayong mga Kristiyano, tayo ay angat sa iba. Lalo na sa mga hindi mananampalataya o maging lalo na sa ating kapwa kapatiran, lalo at kung ang ating kapwa mananampalataya ay hindi naman din lumalangkad ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ito yung difference natin, kapatid kong minamahal. Na kapag ikaw ay mananampalataya, dapat ay hindi ka umaayon o sumusunod sa agos ng mundong ito. Dapat may pagbabagong nakikita
sa ating gawi, sa ating buhay, hindi dahil sa sariling sikap o galing natin, kundi dahil nakikita sa atin ang nagagawa ng kapangyarihan ni Kristo, ang power of the gospel na gumagawa sa ating mga buhay. Pero heto ang paulit-ulit nating pinag-aaralan at ito nga yung sinasabi natin. At yun din na sinasabi ni Pablo kay Tito, na ang bunga ng mabuting balita sa buhay ng mananampalataya ay yung pagtalikod sa masasamang gawa o hindi kumukopya at hindi umaayon sa takbo ng makasalanang mundong ito. Ang isang Kristiyano ay dapat naiiba na hindi na siya lumalakad sa standard o pamantayan ng sanlibutan maging sa kanyang pamumuhay. At dapat yan nakikita sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa ating mga leaders, sa ating mga workers, sa ating mga kapatiran na kung saan ay matatagal ng mananampalataya, yung mga baguhan, hindi natin sila kailanman pwedeng asahan na kakitaan natin kaagad na tinatawag na spiritual maturity sabagat sila ay bata pa sa kanilang pananampalataya. Ngunit tayong mga matatagal ng mananampalataya, of course, tayo ay tinitingnan ng mga baguhan, lalo na ng mundong ito. They are watching us, tinitingnan nila ang ating gawi, ang ating kilos. Tinitingnan nila kung may nabago sa atin. At kahit na tayo ay hindi mangusap o magsalita patungkol sa ating Panginoon, and yet yung ating gawi at kilos ay kinakikitaan ng isang bukas na Biblia na na kanilang binabasa. Binabasa nila ang ating mga kilos. At binabasa nila at napapagpala sila sa ating mga ginagawa. So tulad na sinabi ni Pablo kay Tito, sabi niya sa verse 1, kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. So kinausap po niya dito si Tito sapagkat total naman, ito ay sulat talaga ni Pablo para sa kanya. Sabi niya dito, kaya naman, ibig sabihin na ang buhay niya ay katangian niya. So kung ano yung buhay mo, yung nakatangian mo, yung ministeryo mo, ay dapat iba doon sa mga mapagawa, mapanlinlang, mapandaya, mga bulaang guro na nagtuturo sila ng mga maling katuruan at ikaw bilang tunay na lingkod ng Diyos na pinamamahayan ng Espiritu ng Diyos at namumuhay ayon sa salita ng Diyos, ay dapat nagtuturo ka ng mga dapat na ituro, sabi niya kay Tito. So sinasabi ni Pablo kay Tito na kilala niya ang Diyos. At gayon din naman tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, malaki ang ating dapat na pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo kasing kulay o hindi naman sa atin silang dinidiscriminate or nagiging judgmental tayo. Ngunit ang ating pinupuntira o ating binibigyan ng diin dito kung paano tayo lalakad, mamumuhay bilang Kristiyano at mga lingkod ni Kristo. Sinasabi nilang tayo ay mga nakakakilala sa Diyos, kaya nga naman dapat nakikita yon at nababasa sa ating pamumuhay. Okay? So, gayon din naman, ganito yung sinasabi ni Pablo sa mga bulaang guro na hindi nila kilalang ganap ang Diyos. At ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yun yung sinasabi niya doon sa Titus chapter 1 verse 16. Na hindi na nga sila nagtuturo ng true gospel at tapos ang buhay pa nga nila kontra sa turo ng Panginoong Hesus. So makikita natin yung mga bulaang guro ay taliwas yung kanilang sinasabi sa kanilang pinamumuhay. At parang ganito ang sabi ni Pablo kay Tito, you must be different. At dapat makita ng marami na angat ka sa ibang mga tagapagturo. Kaya nga kapatid ko minamahal na nakikinig ngayon, tandaan natin, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kabanalan sa pamumuhay sa ating pananampalataya. Dapat yung ating kabanalan ay naaayon sa mabuting balita na pinaniniwalaan natin at ito ang nagbibigay diin sa ating buhay
na sa lakad natin sa pang-araw-araw ay tunay na nakikita nila na hindi lang natin naririnig kundi ating isinasabuhay. So binibigyan din ng ating ni Pablo, binibigyan po niya ng emphasis sa atin na hindi pwedeng paghiwalayin ang ating buhay pananampalataya sa ating pamuhay. Merong mali kung ang isang Kristiyano ay banal sa simbahan pero hangal sa labas naman ng panambahan. Hindi pwede pong ganun eh. Hindi pwede para tayong, alam po ninyo, yung pelikulang Transformer na kung saan ay nagbabago ng anyo ang isang sasakyan. Ito'y nagiging robot. Yung kotse nagiging robot, tapos ito'y nagiging kotse naman kapag gustong gawin at mag-transform. Dapat hindi tayo ganon. Dapat ang buhay po natin in and out ay nakikita yung ating pagiging makadiyos, ang ating kabanalan. At yun po ang general instruction ni Pablo kay Timoteo mula po sa verse 1 na dapat ay ituro ang mga bagay angkop sa wastong aral. At maging sa verse 2, mula sa verse 2 hanggang verse 10, ito po ay nagbibigay ng pagtuturo, specific instructions kung paano may papakita sa buhay ng isang Kristiyano ang tunay na buhay na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. At kahit na matanda ka na, okay, ay tandaan natin, kailangan pa rin natin ng instruction. Kailangan pa rin natin ng gabay, kailangan natin ang salita ng Diyos na magtuturo sa atin ng ating mga dapat gawin, kung paano tayo mamumuhay ng tama ng mayroong kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Wala pong exempted na kung pag-uusapan ay maturity to godliness, ay lahat po tayo ay hindi exempted doon. Lahat tayo ay dapat maging mature sa ating pananampalataya. At tandaan po natin na wala sa atin ang tunay na naka-arrive na sa spiritual maturity. Pero at least, sinisikap natin na tayo makalakad ayon sa katwiran ng Diyos. So ano yung ituturo natin bilang mga tagapagturo, mga leader, mga tinawag ng Diyos sa iba na ibinigay sa atin ng Panginoon para ating turuan. Dapat nating ituro ang mga bagay na katulad sinasabi ni Pablo kay Timoteo na ang focus ay hindi lang doctrine, kapatid kong minamahal. Dapat ang focus natin ay application ng doctrine. Ang marami kasi ang gusto lang matuto, gusto lang mag-aral, pero hindi mo makikita yung paglakad nila sa kung ano yung kanilang natutunan, kung anong doktrina, anong gospel. So mahalaga ang doktrina siyempre, pero walang kwenta ang marami mong alam kung hindi naman talaga nababago ang iyong buhay. Hindi lang godly in appearance ang focus dito ni Pablo, pero ang tinatawag o ang nais niyang tukuyin o bigyan ng diin ay really maging godly ang mga Kristiyano. Not just saints in the church, katulad ng pag-a-address niya sa mga churches, no? Kundi gustong sabihin ni Pablo na kung tayo ay banal sa loob ng church, banal din tayo sa labas. So, ganun din naman tinukoy niya o sinabihan niya mga older men. Inuna niya mga matatandang lalaki, nauna na niyang binanggit ang tungkol sa mga dapat na katangian ng mga elders. Kaya nga po, dito makita po natin sa verse 2, sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. So hindi lang naman po matanda sa edad ang tinutukoy dito, kundi yung mga nakatatanda sa spiritual maturity. At inisa-isa niya ang katangian ng isang tunay na lalaki. Ibang-iba sa kultura natin ngayon na kapag lalaki ka, kailangan macho, lapitin ka ng mga babae, gwapo, at mangiinom, naninigarilyo. Okay? Stable ka sa trabaho, pero yung sugalero, ganyan po kaminsan. Ang batayan, minsan, ang pagkalalaki ng mundo. Pero dito po sa verse 2, makikita po natin, mababasa po natin, iba ang pakahulugan ni Pablo na sinabi niya ayon sa kanyang sulat kay Titus o kay Tito, na dapat daw ang mga nakatatandang lalaki ay mahinahon.
Ibig sabihin, mahinahong mangusap, marangal mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. So mahinahon, ibig po sabihin sober-minded o temperate. Hindi madaling magalit kahit pagod sa trabaho, marangal, dignified. It's an inner character of respectability. Nakikita pong seryoso sa buhay, hindi ibig sabihin bawal nang mag-joke pero nilalagay sa lugar. So there are times for laughter in the Christian life and there are times for being serious sa mga ginagawa po natin sa ipinagagawa sa atin ayon sa panawagan. So mapagpigil sa sarili, self-controlled, hindi mahilig sa alak o sigarilyo, marunong mapigil sa anumang hilig ng katawan. Oo nga't may mga struggle tayo kung minsan. May mga sexual addiction kung minsan, pero lumalaban. Hindi mo hinahayaan na ito yung siyang mag-rule sa iyong laman because ito ay tinatalo mo. Umagitan ng Espiritu ng Diyos, umagitan ng Kanyang salita. Matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis, ibig sabihin ang goal ay maging spiritually healthy. At ang tunay na lalaki ay makikita ang pagpapalaga sa kanyang relasyon sa Diyos at pagpapalaga sa kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao. Mapagtiis siya sa mga hirap sa buhay, hindi sa simula lang mainit sa faith, kundi hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus. Hindi lang sa trabaho pursigido, kundi pati sa paglilingkod sa Panginoon. Yan, kapatid ko minamahal, ang biblical description ng isang tunay na lalaki. So what about the older women? Karaniwan tinutukoy dito ang mga may asawa at mga anak, pero hindi lang naman edad o katayuan sa buhay bilang babae ang tinutukoy dito. Sabi po ng verse 3, sabihin mo nga sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri, huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti. Kita po natin. Ay ibig pong sabihin, mamuhay ng may kabanalan, reverent in behavior, mainhin, tahimik magsalita. Ayun po, makita po natin dito na mamuhay ng may kabanalan, hindi naninirang puri at hindi malululong sa alak. Tandaan po natin, ang tinutukoy dito ay yung sacredness ng karakter, yung pag-uugali. Ang ganda ng isang babae ay hindi panlabas. Tandaan po natin, mga minamahal. Ang ganda ng isang babae ay hindi sa lipstick, hindi sa makeup, hindi sa kulay o anumang ating ipinapahid o pinapahid mo sa iyong muka. Ang ganda ng isang babae ay hindi sa iyong mga kolorete, hindi sa mga alahas na nakasuot, o anumang mga burloloy na nakasabit sa leeg. Ang ganda ng isang babae ay hindi panlabas, kundi panloob. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Hindi mapanirang puri, not slanderers. Ito po sinasabi ulit dito. Ang salitang slander dito galing po sa salitang Griego na diabolos, at diyan galing ang salitang diablo o devil na walang ibang ginawa kundi ang gumawa ng kasinungalingan, mandaya at magsabi ng kasiraan sa iba. Ang tunay na babae lumalakad hindi tulad ng kaaway, hindi tulad ng diablo, hindi chismis ang inaatupag pagising sa umaga, hindi kaagad mga walang kwentang usapan o di kaya naman pagising sa umaga, FB na ang inaatupag. Hindi mga salitang nakakasira sa pandinig ng asawa, tinatarayan, ninanag ang asawa. Kung minsan hindi ka maintindihan kung anong pinanggagalaiti mo, hindi ganon yung babaeng ideal na sinasabi ni Pablo kay Tito, kundi ito raw ang babae ng Diyos ay sanay magsalita ng mabuti kahit na mainit ang ulo.
Kahit na galit siya, pero nadodoon yung kalmadong pananalita. At kung ano siya sa loob ng simbahan, kung paano siya lumalakad ng may kabanalan, ganun din naman siya maging sa labas. Sa kanyang tahanan, kung paano siya nakikitungo sa mga kapatiran, ganun din siya nakikitungo sa kanyang asawa. Hindi lasengga, kasama na rin dito yung mga babaeng nalalasing sa maling relasyon. Kapatid ko minamahal, baka naman may mga maling relasyon na kung saan tayo nahuhumaling sa iba. O di kaya naman ay sobrang nating panghinahangaan yung mga paborito mong artista, mga paborito mong mga actor and actresses, na kung minsan nauubos ang iyong oras din sa iyong Facebook, sa iyong pagtetelebabad. Ang tunay na babae, alam po ninyo, yung tinutukoy ni Pablo, ay alam niya kung paano niya gamitin ang oras niya. Wala man siyang trabaho sa labas ng bahay, of course, naglalaan siya ng oras at lakas para sa kanyang mga minamahal sa buhay. Hindi katwiran na ikaw ay malayo sa pamilya, nasa abroad ka, para hindi mo sila maabot at para hindi mo makausap ang iyong asawa at anak. Hindi katwiran na sobra kang busy sapagkat ang nagmamahal ay may paraan. At kapag ikaw ay ayaw mo, minsan marami kang dahilan. Ganun kasabihan eh. Kung ayaw, maraming dahilan, pero kung gusto, may paraan. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Magturo ng mabuti. Yan, yung mga elder women, yung mga matured sa pananampalataya, dapat marunong magturo ng mabuti una sa mga kasambahay, sa mga anak, sa mga bata, sa kapitbahay. O di kaya naman ay marunong makipagkapwa sa ibang nanay. Ibig sabihin ay she gives counsel sa ibang mga mother na kung saan ay nangangailangan ng comfort. So, make disciples where you are. Pwede kang mag-disciples ng kapwa mo nanay kahit saan ka naroroon. Pwede mo silang abutin ayon doon sa nais ng Diyos na pag-abot mo sa kanila. So, about the younger women, sabi po ng verse 4 to 5, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos na dahil sa kanila. So, applicable naman po ito doon sa nauna. May mga dinagdag pa nga po dito at ang assumption dito, tulad nga po ng mga elder women din, no? Na ang culture kasi nila, itong mga babaeng bata na bata pa, ngunit may mga asawa na rin at mga anak, pero nagsisimula pa lang. Kumbaga, they are starting having a family, no? Maring kakasal lang, tapos nag-start pa lang magpamilya. Pero syempre may application po din to sa mga walang asawa, sa mga singles. Ito rin din ay tumutukoy sa mga kapatirang walang asawa, na dapat din naman daw, sabi ni Pablo, sa mga kabataang may asawa, na mahalin ng kanilang asawa, ng kanilang mga anak, na literally ine-expect sa kanila na sila'y maging husband and children lovers. At kung wala pang asawa, ay inihanda naman nila, lalo ng ating mga kadalagahan, inihanda nila ang kanilang sarili para tunay na magmahal tulad ni Kristo. Na kahit hindi pa, kapatid ko minamahal, kung ikaw naman ay nag-asawa tapos nang makakilala ka sa Panginoon, may asawa ka na at hindi pa born again yung asawa mo, hindi ka nauubusan ng pasensya. Hindi ka nagsasawang lumuhod at manalangin upang madala mo yung asawa sa Panginoon at makakilala rin siyang katulad mo.
Na kahit hindi maganda ang kanyang ugali, of course, hindi ka nag-iisip na isoli mo siya sa iyong biyanan at siya ay iyong hiwalayan. Na kahit siya'y tamad, kahit kumisan ay naging unfaithful, tumingin kasi sa iba, humanga sa iba. Pero hindi yun ang dapat maging dahilan upang ikaw ay humiwalay. Na kahit ganyan ang nangyari at kahit ano pa ang mga nakaraan, mamahalin mo pa rin siya. Sabagat tandaan natin, ang pag-aasawa ay a lifetime commitment. Hindi yung pag nasaktan ka ay bibitaw ka. Hindi yung kapag nakita mong lumabas yung tunay na kulay at tunay na pag-uugali ay susuko ka na. Iiwan mo, susuli mo na siya biyanan mo. Kaya kapatid kong minamahal, kahit marami ka ng anak, number 1 pa rin dapat si Mister. Kahit may nagpaparandam sa iyo na ibang lalaki, dyan sa FB, sa Messenger, dapat si Mister pa rin ang iyong mamahalin. Ganon din sa mga anak, kahit matigas ang ulo, mahal pa rin. Kahit di maganda ang kanilang mga grades sa school, minsan ay napabarkada, nagbubulakbol, mamahalin mo pa rin. So ang isang elder woman ay dapat may self-control, mahinahon, di madaling magalit, di palasigaw, hindi nagger. Dapat maging pure ka sa isip at sa damdamin. Nag-iisip ka lagi ng positibo, hindi yung kung kailan malayo ka sa iyong asawa, panay negatibo ang iniisip mo, panay pagdududa, pagsususpetsa. Lalo na kapag meron kayong dispute o di pagkakasundo, ay pinag-aalilanganin mo na ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Baka nga naman meron ng ibang kanyang napagkakalibangan. So yun ang mga minamahal. Dapat ang babae ay maging submissive sa kanilang asawa. Not just in things agreeable to you, kahit sa mga against your will of preference, huwag lang against sa will ni God. What about the younger men? Ang younger men naman na sinasabi sa verse 6, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Applicable na rin to, mga kapatid kong minamahal, sa mga older men na ating binasa kanina sa verse 2. Pero inulit lang niya dito sa verse 6 na nabanggit niya rito sa verse 2 ay maging mapagpigil sa sarili, yung self-control ang dapat na i-exercise ng mga kabataang lalaki. Malaking problema na nga yung self, sabagat ang sarili natin, mahirap talagang kontrolin, lalo na yung mga lalaki. Hirap kontrolin ang hilig ng katawan, mga lustful desires, sexual desires. Dito tinutukoy sa atin, kapag yung minamahal, self-control, sapagkat yan ang talagang the major task na dapat gawin ng isang kabataang lalaki. Lalo na kapag ikaw ay alipin o may mga gumigiri o di kaya may mga nanunukso sa iyo. May mga barkada o mga makasanlibutan na makamundong bagay na nag-aalok sa iyo ng kasiyahan. So, yung mga ibang professionals na kumikita na sila ay napopromote sa kanilang trabaho, dapat meron ding spirit of self-control. Hindi yung gastos dito, gastos doon, bili dito, bili doon, kahit na gaano kalaki ang iyong kita. Kung hindi ka naman marunong mag-control sa iyong sarili, hindi ka marunong mag-save para sa kinabukasan mo, by the end of the month, ubos na yung pinagpawisan mo. Mahilig kang bumili ng mga cellphone, minsan okay pa naman yung cellphone mo, pag nakakita ka ng bago, para kang atat na gusto mong bumili ng mas latest na model. Ay naku, kapatid kong minamahal, hindi na yan tinatawag na kapritsyo na yan, or hindi na yan biblical na tayo'y maging bulaksak sa mga biyaya na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Kaya at the end of the day,
Pag nakita natin yung ating mga bank book, ubos na. Wala tayong naipon. And in verse 9 to 10, dito po tayo magtatapos. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mga alipin po naman yung focus ni Pablo. Hindi po tayo ligtas, lalo na yung mga kapatid natin, ang mga kasambahay, mga domestic helpers, yung mga nag-abroad ng mga nanay na domestic helpers na nangangamuhan. Binigyan kayo ni Pablo ng separate na category dito sa Titus chapter 2 na hindi para sabihin di sila kabilang sa mga naunang binanggit niya, kundi para i-highlight na sila rin ay dapat na makarinig ng gospel. At kung sumampalataya kay Kristo ay dapat turuan kung paano mamuhay ng may kabanalan. Applicable po ito sa mga kasambahay natin na kung tayo man ay empleyado man, nagtatrabaho, ikaw ay nasa mga opisina, ikaw ay under o binded ka ng kontrata para magtrabaho, then you should do your duty at you should dispense your work task with honesty and loyalty sa iyong pinaglilingkuran. So maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. Maging submissive ka, kapatid kong minamahal, in everything. Ang goal natin, ang goal mo ay to please ang iyong pinaglilingkuran. So sa lahat ng bagay, maliban na lang siyempre kung taliwa sa nais ng Diyos ang pinagagawa sa iyo. Kung pinagagawa ka ng masama, pinagnanako ka, of course hindi mo yun dapat sundin. Kung pinasasamba ka sa kanilang mga Diyos-Diyusan, hindi mo rin dapat sundin. Dapat manindigan ka. At huwag tayo daw maging palasagot. May mga bagay kasi na nagdidisagree ka sa iyong pinaglilingkuran, sa iyong amo, pero huwag mo silang sasagot-sagutin, irespeto mo sila. O di kaya naman kung sumagot ka man, naroon yung gentleness, yung humility. O kung tahimik man, tapos sa loob kung ano-ano sinasabi mong masama sa amo mo o pag nakatalikod, kung ano-ano yung mga pagrereklamo mo, ano ang pagmumura, hindi rin maganda. So wag din tayo daw o yung mga nangangamuhan na maging backbiter. Masama yun, mga minamahal. Kaya kung mapansin nyo, yung mga pinaglilingkuran nyo, mga bahay na nyo, mga amo, may mga CCTV. So wag po nating hayaan o maging panutunan natin na kaya lang tayo gumagawa ng tama o nagiging honest ay kapag nakikita tayo sa CCTV. Dapat ang isang Kristiyano, sabi po natin kanina, maging angat ka sa iba. Hayaan nyo sila. Yung mga iba na gumagawa lang kapag nakikita sa CCTV at pagkatapos na pagwala na doon sa harap ng CCTV ay naglalakwat siya. Pagnanakaw ng oras yon. Dapat may CCTV man o wala, tayo ay gumagawa o nagtatrabaho ng tapat. Ipakita po natin na dapat tayo ay napagkakatiwalaan. At higit sa lahat, huwag kang mangungupit sa iyong amo. Kahit pa yung mga bagay na mga maliliit na bagay, kahit bigas, yung mga gamit sa kusina, ano sinasabi mo, total, ano naman, pangungupit pa rin yun. Huwag mong gamitin ang mga bagay na alam mong hindi iyo. Tanda mo, kapag namuhay ka ng tama at pinamuhay mo ang isang bagay ayon sa salita ng Diyos, darating ang araw, mapopromote ka, bibigyan ka, pagpapalain ka ni Lord. The Lord will touch the heart of your employer upang ikaw ay increasean, pagpalain, parangalan ng Panginoon ang katapatan mo. Dahil anumang katapatan mo na ginagawa mo para sa iyong amo, ay katapatan mo na ginagawa mo dahil lingkod ka ng Diyos. At ang Panginoon ang napararangalan kapag nalaman ng amo mo na Kristiyano ka pala kaya katapat, si Lord ang nag-glorify sa buhay mo. Kaya ipakita mong ikaw ay mapagkakatiwalaan at magtrabaho hindi lang para sa sweldo, kundi para maipakita ang katapatan mo dahil tagasunod ka ni Kristo. Iba kasi yung empleyado kapag ikaw ay Kristiyano. At yung iba namang hindi mananampalataya, I'm sure
na hindi nila ginagawa o dahil hindi nga sila walang relasyon sa Panginoon, ang kanilang paggawa ay kumisan ay may halong pandaraya o pagkukunwari. So what's the point of all these instructions, kapatid kong minamahal? Mamuhay tayong lahat na may nakikitang tunay na kabanalan. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. At hayaan natin na nakita sa atin ang buhay ni Kristo na binago. Maging sa mga kababaihan, kalalakihan, sa mga younger men and younger women, na kahit ano pa man yung ating nakikita sa ating kapaligiran, huwag natin silang gayahin. Huwag tayong umayon sa agos ng mundong ito. At bagkus tayo ay gawin natin ng tama ang ating ginagawa, mamuhay tayo ng makadiyos, ng may kabanalan, sapagkat yan ang dapat ipamuhay at yan ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, nawa ang mensaheng ito na iyong napakinggan ay tunay na nagdala sa iyo ng kaliwanagan, at higit sa lahat, marami kang napulot na magandang aral na dapat nating lakaran sa buhay na ito. Tandaan mo, ang isang Kristiyano ay dapat namumuhay ng may kabanalan at hindi umayon sa mundong ito. Live a godly living even you are in this sinful world. Ang Kristiyano ay dapat angat kaysa sa iba. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa salita mong aming natunghayan. Dalayan ko, Panginoon, sa lahat ng inabot nito, sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, maging sila yung mga leader, workers, maging sa mga elder men, elder women, maging, O Diyos, sa mga kababaihan, maging dalaga man, mga may asawa. Ayaw mo, Panginoon, na ang salitang ito, ang mensaheng ito ay maging pamantayan ng isang banal na buhay na iyong kinalulugdan, at siya'y lalo pang maging matingkad, magbigay luwalhati o God sa iyong dakilang pangalan, bunga ng kanyang pagsunod sa iyong salita at paglakad ng may kabanalan. In Jesus' name, Amen. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo